Hindi mo kailangang habulin ang babae para mahalin ka niya. Hindi mo kailangang magpanggap, magpa-cute o magpaka-available buong araw. Sa totoo lang, mas maraming babae ang nahuhulog. Sa lalaking hindi pilit, sa lalaking hindi naghahabol. Sa lalaking buo kahit wala siya. At kung iniisip mo ngayon, paano kung mawala siya kapag hindi ako gumawa ng paraan? Makinig kang mabuti, dahil ang pag-ibig na kailangan ipilit ay hindi pag-ibig. Takot lang yan na mawala ang sarili mo. Ngayon pag-usapan natin ang 7 stoic na paraan kung paano siya mismo ang unang mahuhulog sa'yo. Hindi dahil ginusto mo, kundi dahil nararamdaman niya. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Aminin natin. Lahat ng lalaki kahit gaano katatag, dumadaan sa puntong naghintay sa reply. Yung tipong, nakita mo nang online siya, pero hindi ka pa rin nire-replyan. Yung nag-good morning ka, pero ang sagot niya, sin lang. At sa loob mo may tanong na paulit-ulit. Hindi ba ako sapat? May mali ba sa akin? Bakit parang ako lang ang may pakialam? Masakit yan. Hindi dahil sa babae, kundi dahil unti-unti mong inuubos ang sarili mo para sa atensyon na hindi naman sigurado. At habang mas pinipilit mo, mas lumalayo siya. Parang buhangin sa palad. Habang mas hinihigpitan mo, mas mabilis itong nawawala. Ang tunay na problema ay hindi siya. Ang problema ay ang attachment mo sa resulta. Gusto mo siyang mahulog agad. Gusto mo ng kasiguruhan. Gusto mong malaman kung saan ka lulugar. Pero ayon sa stoic na pag-iisip, ang labis na pagnanais na makuha ang isang tao ay sinyales na hindi ka pa buo mag-isa kapag ang halaga mo ay nakatali sa sagot niya, sa reply niya, sa lambing niya. Hindi ka na lalaki. Nagiging pulubi ka ng emosyon at walang babayang nahuhulog sa lalaking nagmakaawa ng halaga. May isang tahimik na prinsipyo ang stoicism. Ang may kontrol sa sarili ay hindi naghahabol ng kontrol sa iba. Ang lalaking kalmado, buo at may direksyon ay natural na kaakit-akit. Hindi dahil may ginagawa siya para mapansin, kundi dahil wala siyang kailangang patunayan. At dito nagsisimula ang unang paraan. Number 1. Huwag mong iparamdam na kailangan mo siya. Hindi mo kailangang sabihin ito. Mararamdaman niya kapag ang bawat galaw mo ay nakaangkla sa reaksyon niya, kapag ang mood mo ay nakabase sa reply niya, kapag ang oras mo ay umiikot sa availability niya. Alam niya. At kahit hindi niya sinasadya, mawawala ang excitement. Ang babae ay nahuhulog sa lalaking may sariling mundo. Hindi sa lalaking ginawa siyang mundo. Hindi ito laro. Ito ay disiplina. Ibig sabihin, hindi ka agad nagre-reply sa bawat message. Hindi ka laging unang nag-i-initiate. May mga araw na tahimik ka, hindi para magparusa, kundi dahil abala kang binubuo ang sarili mo. Kapag tinanong ka niya kung bakit tahimik ka, ang sagot mo ay hindi drama, kundi simple at kalmado. At sa katahimikan mong yon, doon nagsisimula ang curiosity niya. Mag-ingat, ang hindi pagpaparamdam ay hindi panlalamig. Kung ginagawa mo ito para manipulahin, para magpaselos, para mag-ego boost, mararamdaman niya rin at mawawala ang respeto. Ang stoic ay tahimik, hindi dahil may tinatago, kundi dahil may tiwala sa sarili. Kapag hindi mo siya kailangan para maging buo, siya mismo ang magtataka. Bakit hindi siya naghahabol? Bakit kalmado siya? Bakit parang may lalim? At sa tanong na yon, unti-unti siyang nahuhulog. Number 2. Maging emosyonal na kalmado, hindi reaktibo. Maraming lalaki ang nawawala sa eksena, hindi dahil masama sila, kundi dahil madali silang matrigger. Isang scene nagagalit, isang late reply nagdududa, isang biro nasasaktan. Ang babae ay naghahanap ng ligtas na emosyon, hindi ng lalaking kailangan alagaan ng damdamin. Hindi ang pangyayari ang sumisira sa'yo, kundi ang reaksyon mo rito. Kapag kaya mong manatiling kalmado, kahit hindi malinaw ang sitwasyon, nagiging kakaiba ka. At ang kakaiba ay kaakit-akit. Kapag hindi siya nag-reply, hindi ka nag-double text. Kapag bigla siyang naging cold, hindi ka nagdadrama. Kapag may misunderstanding, hindi ka agad nagtatanggol ng ego. Pinapakinggan mo muna. Humihinga ka muna. Pinipili mong maging tahimik kaysa magkamali. At sa bawat pagkakataong pinipili mo ang kalmado, lalo kang tumitibay sa mata niya. Huwag mong ipagkamali ang kalmado sa pagiging manhid. Hindi ka robot. May damdamin ka. Pero ang stoic ay hindi alipin ng emosyon. Ginagamit niya ito. Hindi hinahayaan na gamitin siya nito. Kapag nakita niyang hindi ka basta naapektuhan, makakaramdam siya ng seguridad.
At sa mundo ng babae, ang seguridad ay mas mahalaga kaysa kilig. Number 3, huwag kang magmadali sa label. Ito ang madalas ikasira ng koneksyon. Anong tayo? Saan ba ito papunta? May patutunguhan ba to? Natural ang magtanong. Pero ang pagmamadali ay senyales ng takot. Ang prutas ay hindi hinog. Dahil hinila mo ang oras. Ang tunay na connection ay kusang nabubuo. At kapag pinilit mo ang pangalan, nawawala ang magic. Hayaan mong siya ang magtanong. Siya ang maghanap ng kasiguruhan. Siya ang magbigay ng pangalan sa nararamdaman. Hindi dahil wala kang plano, kundi dahil hindi ka desperado. Kapag hindi mo siya minamadali, siya mismo ang maglalapit ng sarili niya. Dahil ang pag-ibig na pinili ay mas matibay kaysa sa pag-ibig na pinilit. Number 4, magkaroon ng sariling direksyon na hindi siya ang sentro. May isang tanong na hindi tinatanong ng babae ng direkta, pero laging nararamdaman. May patutunguhan ba ang lalaking to? Hindi trabaho lang ang sagot. Hindi pera lang. Hindi status. Ang hinahanap niya ay direksyon. Maraming lalaki ang nawawala ang sarili kapag may babae na sa buhay nila. Yung mga pangarap, unti-unting nauurong. Yung oras para sa sarili, napapalitan ng kakaantay. At kapag napansin ng babae na ang buhay mo ay umiikot na lang sa kanya, may isang bagay na namamatay. Respeto. Kapag ginawa mong sentro ang babae, sinasabi mo sa mundo, at sa kanya, na wala kang sariling direksyon, at kahit mahal ka niya, kahit gusto ka niya, may parte sa kanya na mawawalan ng gana. Hindi dahil masama ka, kundi dahil wala kang hinihila na kinabukasan. Ang lalaking may direksyon ay hindi humihingi ng pansin. Natural itong sumusunod. Ang stoic ay may tahimik na layunin. Hindi niya ito ipinagsisigawan. Hindi niya ipinapakita para magyabang. Pero ramdam ito, may ginagawa ka kahit wala siya. May mga araw na hindi mo siya kausap. Dahil may inuuna kang mahalaga. May mga pangarap kang hindi mo isinusuko kahit may relasyon. Kapag tinanong ka niya kung bakit ka busy, hindi ka nagdadahilan. Kalmado mong sinasabi ang totoo. At sa bawat pagkakataong pinipili mo ang direksyon, lalo kang nagiging lalaki sa paningin niya. Huwag mong gawing dahilan ang sariling buhay para maging malamig o pabaya. Ang stoic ay may balance. May direksyon, pero marunong magbigay ng presensya kapag nararapat. Kapag nakita niyang may buhay ka kahit wala siya, doon siya magsisimulang pumasok sa mundo mo. Hindi bilang sentro, kundi bilang kasama. At doon nagsisimula ang tunay na paghulog. Number 5, huwag ipaglaban ang ego sa bawat pag-uusap. Isa ito sa pinaka-underrated pero pinaka-makapangyarihan. Ang kakayahang hindi laging tama. Maraming lalaki ang gustong manalo sa argumento. Gustong patunayan na sila ang tama, na sila ang mas may alam. Pero sa bawat panalong argumento, unti-unting natatalo ang koneksyon. Kapag ang ego mo ang laging nasa unahan, hindi ka na nakikinig. Naghihintay ka lang ng pagkakataong sumagot at ramdam yon ng babae. Mas mahalaga ang kapayapaan kaysa ang pagiging tama. Ang lalaking kayang umatras sa ego ay lalaking may malakas na loob. Kapag may hindi kayo pagkakaintindihan, kapag may sinabi siyang hindi mo gusto, kapag may puna siya sa'yo, hindi ka agad nagtatanggol, hindi ka agad sumasagot, nakikinig ka muna. At minsan kahit kaya mong manalo sa argumento, pinipili mong manahimik. Hindi ito pagiging sunod-sunuran. Hindi ito pagpapakababa. Ito ay pagpili ng kapayapaan kaysa pride. Kapag nakita niyang kaya mong kontrolin ang ego mo, makakaramdam siya ng emotional safety. At kung may isang bagay na tahimik na nagpapahulog sa babae, iyon ay pakiramdam ng kaligtasan. Number 6, maging consistent, hindi overpromising. Hindi kailangan ng babae ang lalaking magaling magsalita. Mas kailangan niya ang lalaking totoo sa ginagawa. Maraming lalaki ang magaling sa simula, sweet, present, may effort, pero habang tumatagal, nawawala. At mas masakit ang mawala kapag nasanay ka na. Kapag sobra kang nagbigay sa umpisa, tataas ang expectation. At kapag hindi mo ito napanindigan, mas mabilis siyang bibitaw. Mas mabuti ang tahimik na konsistensya kaysa sa maingay na pangako. Huwag mangako ng hindi mo kayang panindigan. Huwag magpakahiro sa simula. Ipakita mo kung sino ka talaga. Hindi ideal version. Ang stoic ay hindi nag-aalok ng sobra. Inaalok niya ang totoo. Kapag nakita niyang pareho kakahapon ngayon at bukas, doon siya nagsisimulang magtiwala. At kung saan may tiwala, doon nagsisimula ang paghulog. Number 7, pangalagaan mo ang dignidad mo kahit mahal mo siya. Ito ang pinakahirap gawin. Ito rin ang pinakabihirang makita.
At ito ang dahilan kung bakit kapag ginawa mo ito, siya ang unang mahuhulog. May mga pagkakataon na gusto mo siyang i-message kahit malinaw na malamig siya. Gusto mong magpaliwanag kahit hindi ka naman tinatanong. Gusto mong maghabol kahit ramdam mong ikaw na lang ang lumalaban. At sa loob mo may bulong na nagsasabing, konti na lang baka bumalik siya. Kapag nag-effort pa ako baka magbago. Pero bawat hakbang papalapit, may kapalit na hakbang palayo ang respeto mo sa sarili. Ang pinakamalalim na attachment ay hindi sa tao, kundi sa ideya ng taong yon. Sa ideya na siya ang sagot, siya na nga magpapasaya. Siya ang bubuo sa'yo. At kapag handa kang isuko ang dignidad mo, para lang manatili ang ideyang yon, doon ka nagsisimulang mawala. Mas mabuting mag-isa ng buo kaysa magkasama pero durog. Ang stoic ay marunong magmahal pero mas marunong umalis kapag nawawala na ang respeto. Hindi siya nagagalit. Hindi siya nagsusumbat. Hindi siya naghahabol. Tahimik siyang umaalis. Dala ang sarili niyang dignidad. Ito ang hitsura nito sa totoong buhay. Kapag hindi ka na pinapahalagahan, umatras ka. Kapag paulit-ulit kang binabalewala, tumahimik ka. Kapag ramdam mong ikaw na lang ang may effort, huminto ka. Hindi para magparusa. Hindi para magpakita ng tapang. Kundi dahil pinipili mo ang sarili mo. Huwag mong ipagmalaki ang paglayo. Huwag mong gawing drama ang dignidad. Ang tunay na dignidad ay hindi kailangan ng audience. Tahimik lang itong ginagawa at mas ramdam kaysa sa anumang salita. At dito nangyayari ang hindi inaasahan. Kapag nakita niyang hindi ka nagmakaawa, hindi ka naghabol, hindi ka nagalit, kapag nakita niyang kaya mong mawala, nang buo pa rin ang sarili mo. May gumagalaw sa loob niya. Hindi takot, hindi guilt, kundi paggalang. At sa mundo ng babae, ang paggalang ang lupa kung saan tumutubo ang pag-ibig. Ang katotohanan na hindi madalas sabihin. Hindi lahat ng babae ay mahuhulog. At ayos lang yun. Dahil ang layunin ng stoic ay hindi mangolekta ng pagmamahal, kundi manatiling buo kahit may umalis. At ang nakakagulat, kapag handa ka nang mawala ang kahit sino, nang hindi nawawala ang sarili mo, doon ka nagiging pinipili. Ang pag-ibig ay hindi hinahabol, hindi rin ito kinukulong. Ito ay inaanyayahan sa pamamagitan ng katahimikan, direction, kalmado, at dignidad. Kapag buo ka, ang tamang tao ay kusa ng lalapit. At kung hindi man siya ang lumapit, may isang mas mahalagang bagay ang nananatili, ang respeto mo sa sarili. Kung umabot ka hanggang dito, at may isang bahagi na tahimik na tumama sa'yo, huwag mo nang ipaliwanag. Tahimik mo lang tanggapin. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo sa baba. Buong-buo na ako. At tandaan mo ito, kapatid, hindi ka ipinanganak para habulin ang pagmamahal. Ipinanganak ka para maging lalaking hindi kailangang habulin. Dahil kusa siyang pinipili. Salamat sa panonood.